Wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. 3 milyong piso. Yan ang pabuyang ibibigay ng Administrasyong Duterte. Kanyang sinabi noon, 1 million po sa mga Ninja Cups, patay. Pag buhay, kalahating milyon lang po. Pag lumaban, 2 million. Ito ko lang. So, diba, mahirap na silang i-deny ito. Well, anyway, ito nga, diba? Ang sabi ngayon ni Colonel Ortega, lumalabas na parang mas lalong sumisidhi ang pagnanasa ng mga pulis ito because of money. And yun yung doon papasok ngayon yung sinasabi nating participation by inducement. Okay? Sorry. Congressman Ortega. Okay. Kamali. Okay, tuloy natin. Question. Sir, bago ako naging mayor, naging special counsel ako, naging prosecutor ako, naging pataas na hanggang presidente. Sa panahon ko, ibang mayor, pwede siguro yan. But I'm talking only sa pagka-mayor ko. I cannot control what the others were doing or did sa kanilang panahon. Sa akin lang, sir. Hindi mo ako maloko. At alam ng mga pulis, hindi nila ako maloko. Kasi babarilin ko talaga sila. Alam nila yan. Piskal kasi ako eh. Oo nga. Pero piskal ito mga kaklira. Piskal siya. Pero piskal na hindi natin alam kung legal yung ginagawa. Piskal siya na umaming gumagawa ng intriga. Piskal siya na umaming nagpaplanta ng ebidensya. Diba? Special counsel. I was doing investigation and trial, even as special counsel. Then as a prosecutor, I rose from 4th, 3rd, 2nd. Inabot ako ng pagka-vice presidente. Ang polis sa Davao, sir, hindi talaga magloko sa akin yan. Alam nila, babarilin ko sila. Totoo. Hindi, yun na nga. Kung hindi magluloko sa'yo, tama ba na dapat barilin? Yun lang naman tanong natin mga kaklip. Tama ba na barilin mo kung nagloko? Diba? Definitely hindi. Kasi mali pa rin yan. Bawal yan sa batas. Disiplinahin mo ng tama. Kung nagloko, dapat parusahan mo na nang aayon sa batas. Diba? Totoo yan. At ayaw ko na lang sabihin, tangin mo lang kung sinong pulis na binaril ko. Ngayon nga namatay, pero talagang binaril ko. Sinabi ko kasi, pag niloko ninyo ako, babarilin ko kayo. That's the deal. So bakit wala nagdidemanda sa kanya noon? Diba? Bakit wala nagdidemanda sa kanya noon? Oh. Kasi, mayor ka sir, kung hindi takot ang kriminal, hindi takot yung pulis mo, nagkakalat yan, pa isi-isi ka lang kasi pulis. Because dumaan ako pagka prosecutor before I became vice mayor. So hindi mo ako pwedeng malaruan kasi sir, ang totoo, I'm not trying to be funny. It may leave a bad taste in the mouth. Sir, kung hindi ako naging piskal, hindi ako naging abogado, hold upper na ako, matagal na ako namatay. Oh, wait, teka lang ha. Ibig sabihin, meron within in him na maging kriminal talaga, do ba? Hold upper, hindi siya mag-hold up kasi marami naman siyang pera eh. So, yung tendency to commit a crime, parang innate. Di ba? Innate sa kanya. Ba't naman siya mag-hold up? Eh, sabi naman niya, tatay niya, governor. May pera naman sila noon. So, kung magiging hold upper ko, gusto mo lang maging kriminal. Kasi unang-una, nakapagtapos ka naman nakapagtapos ka naman sa San Beda. May pera naman kayo.
So, ano magpapatrigger sa'yo gumawa ng krimen? Diba? Ano yung nasa puso lang? Okay. Mr. Chair, former President, nung pong panahon na, yun nga po, kayo yung Pangulo, parang syempre nakikita nyo naman po araw-araw yan sa news, nakikita po natin yung effects ng polisiya. Was there any attempt to improve or to correct the policy on the drug war or even the reward system during that time? Wala, sir. Pagka ayaw kong nangyayari sa syudad, Tignan mo yung tanong ni Congressman Ortega. Ayaw mo bang ayusin yung kampanya niya sa war on drugs, pati yung reward system? Sa sagot ni dating Pangulong Duterte, wala. Diba? Tama? alam nila, babarilin ko sila. Okay, okay. Kung ano lang sabihin, tangin mo lang kung sinong pulis na binaril ko. Ngayon nga namatay, pero nakikita ko naman sa briefer yan gabi-gabi. Was there any attempt to improve or to correct the policy on the drug war or even the reward system during that time? Wala, sir. Diba? Wala, sir. So it means, pasok yung tanong ni Congressman Ortega. Diba? Gusto mo improve yung war on drugs o yung reward system? So pumasok yung reward system. So wala siyang balak baguhin. So there's admission na may reward system. Kuha niya yun? Wala siyang denial, no? Wala siyang babaguhin eh. Ayaw kung nangyayari sa Sierra de Iloilo, for example. Nakikita ko naman sa briefer yan gabi-gabi. Yung crime situation. Nakalagayan. Western Mindanao, Iloilo, gano'n. Kita, homicide, rape. Pero, di ba, sabi nga nila, after nyo makita yan, wala bang vetting na ginawa? Kasi, pwedeng nakalagay lang yan. Ito yung mga kaklear eh. Di ba, minsan nakalagay, naka-blatter. Di ba, sabi niya, makikita naman niya eh. Homicide, rape. Pero, di ba, maaari naka-blatter lang ito. Naka-blatter ito na ituro halimbawa si letter A, when in fact, hindi naman pala si letter A gumawa. Siya pa lang yung maaaring suspect. So yung mga ganun ba, ipapaliquidate mo na dahil nakalagay sa Western Police District or kung ano man distrito ng kapulisan yan? Diba mali yun eh. Kaya nga tayo merong court, kasi actually mga kaklir, pag nasa court ka, yung mga akusado, merong lawyer yan. So yung mga nagbibintang sa kanila, pwede ma-cross-examine kung totoo o hindi ang sinasabi. So kung mahina ang ebidensya para ito ay parusahan, para makulong, mahina pa ng ebidensya, ang mangyayari porket nakablatter na dyan, pasok na doon sa listahan. At pwede na, ganun. Diba? Yun yung delikado. Paano kung naturo lang? Yun yung hindi nakikita ng iba eh. Diba? Na para bang katulad ng kay Cardema, no? Yung Congresswoman Cardema, para bang lumalabas na dapat lang patayin. Ganun kasi yung dating nung speech niya. Dapat lang patayin yan para tumahimik yung bansa. Ang dami-dami kasi na nagiging biktima yung mga drogista. Pero itong sistema, no? Na sistema, ni dating Pangulong Duterte na nakalista lang. Wala pang decision yung court kung victim o kung totoong gumawa ng krimen o hindi. Madelikado. Diba? And at the same time, sabi nga natin, kahit may decision yung court mismo, hindi bibigyan ng death penalty. Sino ngayon, si dating Pangulong Duterte, na siya mismo ang magsintensya ng death penalty? Hindi ba? Nakikita ko, ano nangyari dito? Or, pag sinabi, sir, si Mayor, sa harapan niya, ito, sa harap ko, chief of police mo, na nagreklamo, iniipit mo daw, nakikialam ka. Totoo ba ito? At huwag mong takutin pagkatapos, kasi anong sasabihin ng totoo, yun ang papaniwalaan ko. Baski mayor kaharap. O diba? Yun lang ang vetting niya. Yun lang yung vetting niya. Pag may nagsumbong whatsoever, basta man naniniwala siya kung saan niya gusto maniwala. Di naman siya judge. Wala naman nagagawang cross-examination. Delikado talaga, di ba? Parang unang panahon. Pag tinuro ka, tas maganda yung kwento ng isa, mas maniniwalaan ko tong isa. Delikado talaga yun. Mayor ng Iloilo, lahat na. Tinatawagan ko sa harap mismo.
nagreklamo, sir, paano sir, si Mayor sir, nagkikialam. Tawagan mo. Yun ang, that was the way of us handling. It might not be acceptable to all, o to many, but that was my style. O, di ba? Kasi, hindi ka pwedeng mapigil. Kung ano yung gusto mong style, yun ang style na gusto mo. Pero, maraming pwedeng maapektuhan ng mga inosente sa style mo. Talagang tawagin kita, tapos explain to me. Otherwise, lahat. Military, ma-police, ma-civilian, ma-mayor. Medyo wala akong patawad, sir, especially involving crime. Lalo na droga. Lalo ng droga. Kaya sinasabi ko kay mga mayor, stay away. Kung medyo kulang ang sweldo ninyo, tiisin ninyo habang... Pero siya, hindi siya nag-stay away kay Michael Yang na di umano sangkot. Na hindi siya nag-stay away eh. Ako ang presidente. Kasi pag hindi, tayo ang magkalaban. Matanong ninyo rin sa lahat ng mayors ninyo, buong Pilipinas. Pinatawag ko sa nilak ko yung kwarto. Sabi ko, magprangkahan tayo, ha? Alam ko yung style ninyo, yung takot-takutin nyo yung police. Do not give me that. Basta dito sa law and order, laro ko ito. Laro ko ito talaga. Hindi sa pulis mo, laro ko ito. Sumunod kayong lahat, pati ikaw. Okay, di ba parang delikado yung laro ko to? Laro ko ito. Parang ang dating kasi, di ba, yung buhay yung nalalaro. Huwag niyo ako mapipigilan because this is my game. Di ba, parang yung buhay nilalaro. Delikado talaga yung style. Kaya sabi niya, it might not be acceptable, pero this is my game. Di ba, itong style ko. Mr. Chair, last question. Mr. Chair, former President, so would you agree na nag-amplify po yung killings because of the reward system or not, Mr. Chair? Hindi masyado rin kasi ang pulis yung utusan ko, trabaho nila yan eh. Maybe as an incentive. Mamaya, may incentive ah. Pero hindi ka pwedeng mag-utos ng civilian. This is my advice, aspiring mayors ito. Huwag kang magkuha ng civilian, sir. Pag in the first, pa lang, kurot ng pulis, magkakanta na yan. So, in other words, mga ka-clear, lahat ng kinukuha niya, dapat hawak niya. Para kung anuman ang mangyari, walang kakanta. Kaya itong si Sunny Buenaventura, pulis yan, kinuha niya yan. Hindi yan civilian. Diba? Parang ayaw nga niya ng driver na hindi pulis. So alam niya, dapat walang kakanta. Huwag kang kumuha ka ng mga pulis na yung tatagal na sa serbisyo. Alam na nila, sir, kung paano. Yung matagal na 20 years na, alam na nila kung anong gusto mong mangyari sa syudad mo, sabihin mo lang sa kanila, ito ang gusto ko in terms sa law and order. Hindi mo na kailangan turuan yan. Huwag kang kumuha ng mga civilian na pipiyak yan. That's my experience. Tagal akong fiscal, matagal rin akong mayor. Na-presidente ako. So, nagkaintindihan tayong lahat. So, pag meron siyang inutos na ganito, alam na ng mga polis. Kung liquidate ito, alam na ng polis. Diba? Kung anong dapat gawin. And Mr. Chair, former President, clear naman po, klaro naman po na there was no change in that policy. Talagang it went on until you ended your term as President. Basta sa crime, sir. Yes, sir. I'm sorry to say, but there might have been excesses. Yes, sir. Imposible wala. Yung iba, nakulong, I'm sorry, tinutulungan ko. O ayan na, yung iba na kulong, tinutulungan niya, dito tayo magko-concentrate. For being stupid kung bakit nahuli ka. Diba? May ginawa ng krimen, nahuli, stupid ka pa. Kasi nagpahuli ka.
Tama bang katwiran yun? Hindi ko maintindihan eh. Para bang, lumalabas ito mga ka-clear, okay lang gumawa ka ng krimen, huwag kang pahuli. Kasi pag nagpahuli ka, stupid ka. Stupid. Diba? But otherwise, binibigyan ko ng then I work na Yan. Okay ha? Nandinig nyo? Then, di man nahuli. Then I work. Dito tayo magkakonsentrate. Then I work. Okay. nung sino yung presidente, Kung sino yung presidente, yung mga presidente si Barber, kausapin ko yun. Pardon mo na yan kasi pulis ko yan. o see, ito yun mga ka-clear. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Natingin ko hindi masyado napansin ng karamihan. Di ba? Ang sabi niya, kung sino man yung presidente, di ba, nakulong. And then I work. Nakulong ka eh, di, pahuli ka eh. Ganun, di ba? Then I work. Kakausapin niya yung kung sino man yung presidente, sasabihin niya daw na ipardo na yan. Ipardo na yan kasi pulis ko yan. Tama ba yun? Asan ang hustisya yan? Kaya ang sabi ko mga ka-clear, ito ang delikado. Ganito ang delikado kapag sinampa ng kaso si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Kahit sabihin mong gumagana ang justice system dito, yung paano niya paggalawin ang justice system, delikado. Nakulong na, di ba? Nakulong kasi pahuli ka. Di ba? GAGO ka eh, nagpahuli ka eh. O ngayon, pag nahuli, tatrabahuhin niya para mapardon. Paano na yung nabiktima ng pulis na yan? Yan ang ipaalam natin doon sa Duterte Youth Party List. Paano naman yung nabiktima ng mga pulis na yan na tinutulungan ni dating Pangulong Duterte? Di ba kayo nagkikare doon sa mga ganong klaseng nabiktima? Di ba? Bumibili ng buhay, magulay. What? Bumibili ka ng buhay galing sa discretionary fund na pera mula sa pondo ng bayan. Gamit mo pera ng bayan para lahat ng gusto mo ipagawa sa pulis, mapagawa mo. Diba? Isn't it unfair? Pera ng bayan yung ginagamit mo para magkaroon ka ng sarili mong pulis na magiging loyal sa'yo. Binabayaran niya itong mga pulis na na-dismiss na may maling ginawa, kukunin niya, pasusweldohan niya, tutulungan niya using discretionary funds na pondo ng bayan. Diba? Tapos ang loyalty sa'yo. Mayor, ikaw ang magbigay ng abogado. Then work it out, nabilihin mo na lang ang kaso. Oh my goodness. Yan na. Nadinig ka? Bumibili siya ng kaso. Yan ang tutunan niya sa pagiging piskal. Kapag kami na-liquidate, na mali yung pagkaka-liquidate, kasi alam mo, hindi mo naman bibilin yung kaso kung tama yung pagkaka-liquidate dahil self-defense. Since hindi yung self-defense at may abuso nangyari, bibilhin ang kaso. Ano na mangyayari doon sa maliliit na tao na binili niya yung kaso? Makakapagreklamo pa ba yan? Hindi na, bibili na lang yung kaso. So, sabihin ko, patay naman yung yawa na yan. Sorry. Delete the expression. Please. Stenographer, Maunahan please ko na take kayo, note. sir. Delete the word sabihin ko na, Y-A-W-A. patay na naman yan. Hindi naman mabubuhay yan. Wala naman may ibigay yung picture yan na asawa mo. O ito, 50 mil. Kalimutan mo na. See? Ganun lang. Yung taong maliit, hindi na ba tatanggapin na lang yun? Kesa nandun yung fear? Pero bala, mabago ko ang title nito. Bumibili ng buhay galing sa pondo ng bayan.